Welcome to Talumpok West, Batangas City. Welcome back sa isa na namang episode. Ngayong araw ay papasyalan namin ang isa na naman at pinakabagong tuklas na pasyalan dito sa Barangay Talumpok, Batangas City. Kilala ang Barangay Talumpok dahil dito matatagpuan ang ilan sa mga pinagmamalaking atraksyon dito sa Batangas City. Andito ang napakataas na Mount Manoy, ang Baluarte, Tagupak Falls at iba pa. Sobrang siksik sa magagandang tanawin ang lugar na ito, lalo pat meron na namang isang bagong atraksyon ang madadagdag dito. Halina kayo at samahan nyo kaming puntahan ang isa na namang lugar na may pagmamalaki ng Batangas City. Ayo, maganda na dito ang kalsada. Good morning! Kagaya na ipangako ko last episode, ang hulihang episode natin doon sa may Talahay Pandayan, ay ang mga susunod nating mga episode, mga part ay mga parting kabundukan naman. Kaya ngayong araw ay andito tayo sa Barangay Talumpok. Kapag sinabing Barangay Talumpok, mga part, ay maiisip nyo agad yung Mount Manoy. So kilalang kilala ang Talumpok dahil ng Mount Manoy. Nadidiyan din yung Baluarte, yung napakagandang view na sa ibabaw ng bundok ay may sa may tuktok ay may nakalagay na malaking bato. Tapos andito din sa Talumpok ang Tagupak Falls at iba pang mga pasyalan dito sa Batangas City. So, ngayong umaga, mga part, ay may pupuntahan kami na bagong ginagawang pasyalan dito sa Barangay Talumpok. So, kasama ko si Mami at isinama ko at para makapag-relax ulit at ilang buwan na buhat nung kami ay magkasama. So yung sinasabi ko, mga part, na pupuntahan namin ayun yung babagong ginagawang magiging pasyalan muli dito sa Batangas City. O madadagdagan na naman ang panibagong atraksyon ang Batangas City. Sa kasulukuyan, mga part, ay ginagawa pa yung pupuntahan natin na magandang pasyalan uli. So kahapon ay nag-message ako sa page nung sinasabi kong pupuntahan natin, at nagpaalam ako na kung pwede ay gumawa tayo ng video doon at mag picture. So pinayagan naman tayo. Dati nung dumadaan ako dito, kasi pumunta ako ng Mount Manoy, dito ako dumadaan, ay hindi pa masyadong ayos itong kalsada. Pero ngayon ay napakaganda na. Kaya smooth na smooth ang biyahe kung dito kayo dadaan. Parang nga tayo si Don ata ito. Si Don nga. Shoutout kay Don, kay Pre Don Luntok. Taga dito yung sa Talumpok eh. Hindi ako nun nakilala. Hindi pa kami nakakarating sa aming pupuntahan na may nadaanan na agad kami magandang tanawin na umagaw sa aking pansin. Wow, ganda. Maganda, no? Yun ang yung nandun ang grotto ni Mama Mary. Yun. Tapos ang ganda, nakakalulang tingnan, Me, I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray. Tapos kakanan tayo dito, Sitio Baklas. Ito ay going to Sitio Piit. At doon sa Sitio Piit natin makikita yung aming pupuntahan na magandang bubuksang pasyalan. Sige. medyo may trauma si Mami kasi nung nagpunta kami sa Mount Manoy, napakatarik noon. Doon nawala ng preno itong si Blossom. So kaya dito ay bumaba na si Mami at maglalakad na lang daw siya. Tigil tayo. Yan si Mami yun. Si Mami. Oh, no.
Kaya naman. Okay. Hindi naman ganun ka kalalim o katarik. Tapos may madadaanan tayo dito ng ilog at matandang tulay. Good morning. So andito tayo ngayon sa Redville. So ito yung babagong ginagawa dito magandang pasyalan. So under pa ito mga part, kumbaga ginagawa pa lang, hindi pa ito mismo pinaka tapos na na itsura nito. So madami pa din ditong ginagawa. Tuwing Lunes hanggang Sabado ata ginagawa ito para mapaganda nila at mas mabilis matapos para madaming pwedeng pumunta. So makikita nyo mga part yung na may mga parang pinakakubo, up and down, may mga uyay sa baba, tapos sa harap ay napakagandang kabundukan dito sa Talumpok mga part. Tapos nadyan sa may unahan natin ang view ng Batangas City. So napakaganda ditong pumunta tuwing yung mga parteng paggabi. Kasi makikita natin yung napakadaming liwanag ng ilaw ng mga kabahayan diyan sa baba, diyan sa Batangas City. So ano pang oras ngayon, time check, 8:52 ng umaga. Ganito ang ang sikat na araw, medyo mataas kasi summer na, medyo hindi naman ganun kainitan kasi nasa itaas tayo ng bundok. So tama-tama kahit na abutin kayo ng tanghali dito. Pero siguro mas pinaka the best na oras na pumunta kayo dito ay yung maaga pa lang or papalubog ng araw. So meron tayo dito kumbaga donation box para konting tulong sa pag-aayos ng mga yung pwedeng gawin dito. Op. Tapos na tayo dyan sa pugad. Okay na okay pa din naman dito. Mahangin. Hindi masakit sa balat pagka dito kayo sa may sa kubo. Tapos kanina nung kami ay dumating ay may mga tao na nauna. Siguro maaga pa lang sila ay na dito na. So ito, may mga nagdadatingan pang mga naka motor. Ayun. Halos kalimitan pa ng mga pumupunta dito ay yung mga taga dito pa lang. So hindi pa masyadong kilala itong Redville. Ito, papakita ko yung Facebook page ng Redville para mai-follow ninyo para makapag-inquire kayo kung kayo ay pupunta dito. Tapos itong kanilang mini pool. Ayun. So parang kumbaga private property to. Kaso banda-banda diyan pagka yung nakumpleto ng gawin ito ay mag-o-open dito sa public. Sabi ni kuya yung may-ari ata yon, kagabi daw ay malamig. So yun ang ating aasahan kapag na dito sa itaas ng bundok ay yung malamig na tuwing gabi. Yan, may mga nagdadatingan pa. Dapat ako, hindi siya hanggang alas 8 ka ba nagbubukas? Ayaw po.
Medyo pagkapagod dahil may ginagawa eh. Maluwa, ganda dito sa gabi. Opo. Saka may bumper dito. Yan. Oo, yan. Tapos ano, siguradong napakalamig dito sa gabi. Ang sarap. Sobra. Tapos nga yan. Bagay na bagay ang Pero- pinaka-bonfire. Enero. Aha. Malamig. Mga kamag-anak niyo po? Ganda nga po dito. Madaming dumadaan dito mga ano, nagmo-motocross. Oh. Kasi yung ano, itong itaas dito sa may kubo dito sa Red Bill, yun yung ano, pinupuntahan ng mga nagmo-motocross. Yung ibabaw na yon, yung baluarte. Ayun. Tapos doon sila dadaan na may pababa, tapos paakayat doon. Yun ang pinaka ano, laruan ng mga nagmo-motocross. Sobrang presko dito. Tapos may whiteboard pa sila dito na pwedeng manood ng pelikula. Tapos yan, may mga speakers. Tapos may mga ilaw-ilaw. Yan. Napakaganda na ng lugar na ito. Biruin nyo, hindi pa to ganong kabuo or pinaka 100% na natatapos. Dahil sabi ng may-ari ay itong space na to ay lalagyan ng mga titihat, yung mga hugis triangulo na ng mga bahay. Yan. Na banda-banda diyan ay pwede kayong nag-overnight. Nakausap ko yung si tata, yung may-ari.